Hi mga Mare! So today is the day that we are waiting for. So for this week, walang pasok si Isabel. Meron lang silang scheduled date na pupunta sa school para sa ECCD assessment. So ano nga ba itong ECCD assessment? So ito pong ECCD assessment ay binubuo ng tatlong part. Meron siyang pre, mid at saka post assessment, okay? So, from the start ng school, ititest nila kung ano na yung kakayahan ng mga estudyante, kung marunong na silang magsulat ng pangalan nila, kung marunong na silang mag-recognize ng mga color, different shapes, different lines. So, ito po yung tinatawag na pre-assessment, okay? Wala pong bumabagsak dito. Siyempre, yung mga bata, start of school year, lalo na yung mga kinder or daycare, siyempre hindi pa talaga sila marunong magsulat ng pangalan nila. So, it's okay. Wala pong bumabagsak dito. Dito naman po sa mid assessment, dito naman i-check ni teacher kung yung mga nakaraan na assessment or sa pre-assessment, yung mga hindi niya nagawa, dapat may progress, okay? So, ayun naman po yung iti-test dito sa mid assessment. Kunwari, nung pre-assessment, hindi pa siya marunong magsulat ng pangalan niya, dapat pag mid, medyo marunong na siya magsulat ng mga letters, okay? So, kung hindi siya marunong pa mag-recognize ng mga colors, so dapat pag mid, marunong na po silang mag-recognize ng color ng red, ng yellow, ng blue, and then marunong na silang mag-recognize ng mga different lines. And pinakalas po yung post-assessment. So dito, ang explanation ni teacher, talagang dito sa assessment na to, dapat makikita mo na talaga na after the whole school year, talagang nakita natin na may progress ang bata. Ibig sabihin, may natutunan ang bata for the whole school year. Kung hindi man ganun ka-perfect, yung pagkasulat ng letter or ng line, or hindi ganun ka-perfect yung pagka-color niya dun sa item or dun sa drawing, at least nagkakaroon na siya ng idea kung paano mag-color or anong color ng drawing na nasa harapan niya. Ayun, nakakatuwa lang yung feedback ni teacher kay Isabel kasi sabi niya, marunong na mag-sulat ng pangalan si Isabel, marunong na siya mag-recognize ng colors, ng shape, at saka ng mga lines. So, feedback din ni teacher kay Isabel, during klase naman, nakikinig naman talaga daw siya sa mga lessons, ganyan sa activity, gumagawa naman siya. Kaya lang, medyo mabilis siya ma-distract lalo na kapag may mga ingay or yung katabi niya medyo madaldal. So, instead na nakaka-focus siya dun sa activity na ginagawa niya, so, nakikipagdaldalan na lang din siya. Naalala ko isang beses, pagkasundo ko sa kanya, sabi niya sa akin, "Mama, malungkot ako." Sabi ko, "Bakit?" Sabi niya sa akin, wala daw siyang star. So, tinanong ko, bakit wala siyang star? Hindi daw niya natapos yung activity. Sabi ko, bakit hindi mo natapos yung activity? So sabi niya sa akin, kasi yung katabi niya, chinichika siya, ganyan-ganyan. So, ang ginagawa ko na lang is, nire-remind ko siya na kailangan mag-focus siya sa kung anong ginagawa niya. Dapat tapusin mo na niya yung activity na ginagawa niya bago siya makipagchikahan dun sa katabi niya para makakakuha siya ng star. And then, after ng activity, dun siya magkakaroon ng social life. Kasi syempre, kailangan din niyang makipag-communicate or makisalamuha sa classmates niya, diba? Din pala ni teacher kung marunong si Isabel sa mga gawaing bahay. Aba, syempre naman, tinuturuan ko yung anak ko sa mga gawaing bahay. Kapag naglalaba ako, ang ginagawa ko is, sinasama ko siya or pinapatulong ko siya. Yung mga maliliit, kunyari mga towel, mga panyo, so pinapakusot ko sa kanya. Maliliit na plato, yung mga baso, kutsara, pinapahugasan ko na sa kanya. Para, kumbaga, tinitrain ko na siya habang bata pa, para paglaki niya, syempre hindi siya spoiled, hindi siya tamad, diba? Pero ang pinaka-main purpose ko talaga kung bakit tinitrain ko na si Isabel ng mga gawaing bahay habang bata pa is for her human development, para sa mga decision making. Bakit napunta sa decision making? Charot lang. Sabi nga, mas madali mong maturuan ang isang tao kung habang bata pa. Kasi pag may edad na yan or pag medyo mga teenager na yan, medyo mahirapan na tayong magpasunod sa kanila kasi meron na silang mga sariling isip. Pero kapag ganitong mga bata pa sila, madali silang sumunod, madali silang matuto. So sana may natutunan kayo for today's video. Thank you so much. God bless.